Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa Maharlika Highway, hindi lang oras ang nawawala kapag sira ang daan. Minsan trabaho, minsan kaligtasan, at kung minsan, buhay. Kapag sira ang daan, tao ang nahihirapan. Ang Maharlika Highway ang pangunahing ugat na nag-uugnay sa Luzon, Visayas at Mindanao. So ito po nandito. Kaya personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Samar, kasama si DPWH Secretary Vince Dizon. Ang tawag po nila dito, sungkaan. Matatapos po tayo ng August. Pati po yung mga dinaanan natin kanina, maaayos din yon. Mismong mga residente ang nagsumbong sa Pangulo ng perwisyo at peligrong dulot ng sirasirang Maharlika Highway. Pupunta po kami ng center, buntis po ako. Tapos siyempre, yung mga lubak-lubak nga. Anong nangyari? Sumemplang po talaga. Lahat kami nasakay. Ako sir, ambulance driver ako. Ambulance driver? Oh, Lagpas 2 oras ang pagre-repair namin ng pasyente Katbalogan to Tacloban. Meron po na-experience si Kuya na may namatay along the way sa ambulansya. dahil hindi na umabot. Nag-bleeding dahil nga sa malubak. Hindi namin namalayan na patay na pala. Oo. Kasi President, papakita ko lang sa inyo. Reinforced concrete na yung ginagamit natin kasi puro truck ang dumadaan. Matibay na lahat. Makapal yung semento. Mas mabilis yung curing time, mga 7 to 14 days na lang instead of 28 days. These are Ganito na po the tayo. reinforcements. Opo, ito na ho yung dagdag na reinforcements pa ito. Matagal nang hinihintay ng mga Pilipino ang mas maayos na biyahe. Nung bago ito, maganda pa ito eh. Oo, Naalala ko kami nung dinala kami rito nung father ko, kaya may Maharlika Highway. Para meron tayong isang highway mula Apari hanggang Hulo. Yung commercial traffic natin. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos ang mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil kapag gumaan ng biyahe ng tao, mas mabilis umusad ang buong bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 17 sa aga. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, tubisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinon-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod naton nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao, sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Yari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong aga Western Visayas, mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Sports Zone. Mga kabiyanan, Martes, Hunyo 30 tuig 2026. Programa nga magahatag sa inyo no sa labing ulihing nga mga updates sa patag sang hinampang. Inang inyo alagad kag Anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Lulupod kita subong aga diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga mga balita nga patpaton subong aga batante sina no luyag naton tamyawon sang happy birthday aton nga kaupdanan diri no sa Radyo Pilipinas si Mr. Jeffrey Betita sa ulog sang iya kaadlawan subong sa ulog man sang iya kaadlawan ang amon former station manager sang Radyo Pilipinas si Ma'am Ronje Hamolo kag inatamyaw ko man sang happy birthday in heaven ang akon nga father-in-law Tatay Noel
gid ni malipatan mga birthday nila gidululungan gid no. Happy birthday gid. Kag sa tanan nga mga nagasaulog sang birthday subong no. Way pa nga bugayan kamo sang maayo lang nga lawas. More blessings gid. Kag dapat ang blessings gina-share. Kung gid ang di nyo gid pagalimtan no. Kay ang mga blessings nga mabato naton halin ina sa ibabaw. Mga kabyanan sa aton nga mga balita nga patpaton subong aga mga kabyanan ang Department of Interior and Local Government nag-backtrack no sa may kantanan sa mga charges batok sa mga Ateneo student managers kag utilities. So istoryahan tayo na karon no may kang tanan ini no sa kaso sang duha ka student athletes nga nalumos sa Dipakulaw, Aurora. Kag ti tubtob subong hustisya ang ginapanawagan sang pamilya, fans kag supporters nanday Rene Baterbonia kag Divine Adili. Mga kabyanan, kung di kita magsala, dupila lang kaadlaw ni ang ano no ang pagitan no sa sining paglubong sang duha ka student athlete. Makita mo dito ang sitwasyon man sa Nigeria nga ila to ya ha paglubong to ya kumbaga dugin ano lamla dugin anuhan lang ngin kot-kotan lang sang dalom pagtapos kot-kot sang dalom gulo. Wala na yan sang gulo-gulo. Kumbaga tuwing butang lang ang lungon sa dalom tapos butangan, tabunan. Like diri sa aton niya ngati may pansyon tapos gulo sa moseleo or sa pansyon. Pero mas budlay pag ang sitwasyon dito no kay ginasaligan kon tani ito si Adili ngati salbar man sang iya pamilya kay pinot man tong sitwasyon nila. So istoryahan tayo na karon no diri sa aton nga pangalagad. Samtang si EJ Obiena nakuha ang gold nami ni subong kay sunod-sunod ni ang kadalagaan ni EJ no sa outdoor event matapos nagpangibabaw sa Zaslow Cebulski Memorial sa Poznan, Poland. Samtang ang Alas Pilipinas, so kanang women's volleyball team, no, nagapreparar man mga kabyanan para sa Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan from September 19 to October 4. Samtang mga kabyanan, si Jimmy Alapag nagbalik sa Pilipinas kag subong siya na ang bag-o nga head coach sang NLEX Road Warriors. Kaya kung hindi kita magsala natapos na ang contract niya sa Sacramento, nagbukas agad ang MVP group sa pagbaton kay Jimmy. Kaya si Jimmy nga daan, legend ni sang PBA man. Kagkadako man sang kontribusyon sini nga nadala niya sa Philippine basketball. Si Jimmy Alapag subong ang head coach sang NLEX buslan niya mga kabyanan si Jong Ichiko. No less than PLDT chairman kag CEO Manny Pangilinan nagabi-abi sa 48 anyos nga PBA legend sang nagpirma no sang first ever head coaching job niya sinino sa PBA. Present man sa signing sanday NLEX President Luis Renon kag Team Governor Ronald Dolatre.
deserve gid ni Coach Jimmy, no, nga makasign sang contract. Inabangod sang iyang anuman sacrifices, inabangod sang iyaman nga sang iyaman nga experience siya didto sa Sacramento kay nangin part ini siya sang coaching staff sang Sacramento pila man ka tuig. I believe damo man sang natun-an dito si Coach Jimmy nga pwede niya gid magamit, no, diri sa aton. Hopefully makabulig man sa gilas sa campaign, mga kabyanan, kiti sa masunod nga mga binulan amo naman yang preparahan, mga kabyanan, Asian Games, kiti kinahanglan depensahan sang gilas Pilipinas ang gold, mga kabyanan. Pero kaya kung kung may chance man lang maghampang si Kai Soto, no, mahampang si Kai sa Asian Games, sus, tama kadako ang chance sa Pilipinas nga maka back to back gold sa Asia. Kagti for the first time in the history ng Asian Games, maka back to back ang Philippines. Kay ang ulihi before sang 2023 do 50 to 60 years ago pa, ulihi nga nagkampiyon ang Philippines sa basketball sa Asia. Pero subong nakuha ang tsansa nga makuha ina sang Pilipinas. Kay kung sang una nagaproblema kita sa big man, so subong nagaalalawas. No? Makita nyo man, may Junmar kita nga 6'10", may EJ Edu kita nga 6'11", may Kai Soto kita nga 7'3", 7'4" ang height. Tapos nagdako man ang lawas ni Kai. So kaya niya gid mag-dominate. So istoryahan tayo na karon, no, diri sa aton nga pagpangalagad. 16 minutos makaligat sa takdang alas G saga sa aton nga pagbalik istoryahan ta, no, ining pila ka mga updates may kang tanan sa pagkamatay, no, sa duha ka student athlete sa Dibaculao, Aurora. Magabalik lang ang programa Sports Zone. Sa bawat pag-alis ng isang OFW, may pangarap. Pero may takot din. Takot na sa pag-uwi. Wala pa ring kabuhayan, walang kasiguruhan. Pero nagbago ang kwento. Sa pagsisimula pa lang ng Department of Migrant Workers, maliwanag ang direksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itaguyod ang National Reintegration Program. Ito yung program ng Department of Migrant Workers para tuloy-tuloy ang tulong sa kahit nakauwi na yung OFW, ay may tulong pa rin sila natatanggap sa pamahalaan. Sa kanilang pag-uwi ay dapat ganap ang tulong at suporta, hindi mga government agencies na magkakahiwalay, kundi sanib puwersa. Mula sa mga training para sa pag-eempleyo at pagninegosyo, binubuksan ang mga oportunidad na dati sa ibang bansa lang natatagpuan. Last week, personal na binisita ng Pangulo ang iba't ibang training na ibinibigay ng DMW, tulad ng negosyo ng soap making sa Laguna. Isa ito sa mga negosyong ngayon nagbibigay ng bagong kita at bagong pag-asa sa ating mga OFW. Isang dating seaman, chef at housekeeping staff. Ngayon, mga negosyante na. Sa pagninegosyo, gumagabay ang Department of Trade and Industry. Ang laki ng ginawa nilang sakripisyo para magtrabaho sa ibang bansa. Tinatawag natin silang bagong bayani. Tapos dapat naman, pag uwi nila, meron din tayo may tulong sa kanila para patuloy naman ang kanilang anak. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na nagpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Ang pag-uwi para sa mga OFW, hindi nakatapusan, kundi isang matapang na simula para sa ating mga bagong bayani. Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense. Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo.
Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam. Maging panatag, Pilipinas. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya'y mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya'y sumulat sa kanilang email na contratextcam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Iba ang musikang Pilipino or more popularly known as OPM. May OPM na makabago. May OPM na makaluma. Sandal mo sana ang ulo mo sa May OPM na rock. Pinoy ako! May OPM na rap. What you know last night, yo, it was the best. May OPM na mabagal. Agad magaganda ang mga Pinay. May OPM na mabilis. May OPM na Tagalog. Ang himig natin. May OPM na English. Bahagi ng ating kultura, noon, ngayon at magpakailanman. Anumang OPM ang hanap mo, isa lang ang masasabi ko. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Sisimulan natin ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Sa pahayag na ito ni Andres Bonifacio sa magubat na bulubundukin ng Montalban Rizal, sumiklab ang revolusyon noong 1896. Ang mga putok na yan ay hindi na ang mabangis na labanan ng mga Katipunero at mga Kastila. Ito ngayon ang pampasabog na tumitibag sa mga bundok at humuhukay sa mga bukid ng Montalban. Araw-araw ay daan-daang truck ng graba at buhangin ang inahakot para sa mga konstruksyon sa Metro Manila. Ang mga ilog natin dito ay tapunan ng dumi ng mga nagkukwari. Bakit po ang bundok sinisira nila, inay? Saan po tutubo ang mga puno? Saan po titira mga ibon? Ang pagsulong ng bansa ay hindi dapat sumira sa ating kalikasan. Paalaala, hatid sa inyo ng Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunang ito. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng Pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office.
What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa bulsa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paa ng manok, tenga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na para bang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on, or ang Betamax. Nikay de Guzman in Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang. That in turn brought out the isaw, a word that came from sausawan, where you dip the isaw. But that's just 3 of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana cue, kamote cue, turon man, kwek-kwek, or tokneneng. In these times of frugality and austerity, laman tiyan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 27 minutos makaligas sa tak ng alas 10 sa aga pa rin kamo nagapamati diri sa Gapon sa programa Sport Zone. Mga kabinan na ang charges for hazing. Inapananaw nga hindi na pagdayunon, no? Batok sa 4 respondents. Initially, ginhingadlan sa Department of Interior and Local Government plus accessories sa pagkalumos ang duha ka student athletes sa Dipaculao, Aurora. Sunod sa DILG, it plans to amend the charge sheet and will likely withdraw ang student managers nga sanay Paulo Adevoso kag Drew Salud kag ang mga team helpers nga sanay Aris Ponce kag Boy Rapa as respondent sa pagkamatay nanday Rene Baterbonia kag Divine Adili. Kaysa pagkamatuod lang nag-post ni ang isa sa mga bata ngati ano ya ang mahimo sina ya sa mga utility workers nila kaya nagasunod man lang na sila sa mga boss nagadala nagahakwat sa mga gamit dira ano ang ila sina nga partisipasyon abi dira ang pila no ka mga individual no natala na nga pasakaan sang kaso kag pila sa ila mo sanday coach Tab Baldwin, strength and conditioning coaches Grant Dearns kag Cesar Vincent Ilumba, assistant coaches Dean Castano, Sandro Soriano, John Jacinto kag physical therapist John Eric Roeca. Si Baldwin no nga nag-resign as head coach kilala ini no have won for Ateneo 4 UAP Men's Basketball Championships during his term. Nagapangatubang man ini no sang pila ka mga reklamo from Department of Labor and Employment na nagalantaw sang work permit being a foreigner employed by Ateneo. He holds dual American and New Zealand citizenship mga kabyanan. Sa isa ka press conference ng pahig ni Secretary John Vic Remulla, ang opisina niya will try to convince the student managers and helpers to turn state witness. Ang problema naman sini, kung imuon mo sila nga state witness, ano ayhan ang mangin reaksyon sini sang Ateneo de Manila University sa ila.
hindi ayhan nga basi mawadulaan man sila sa trabaho after nga ti mangin state witness sila, di ba? So dapat i-consider ina sang government, ilang tawon ina sang government no ang pila ka mga bagay-bagay antes ini sila mag-come up sang isa ka desisyon. Pero kung valuable no ang mga buyan nila nga mga statements nga makabulig para nga matagaan gid sang kasanagan ining kaso kasi tutuod lang tubtub subong kadamo sa mga speculation sa gihapon nga nagagilinuwa nga ang isa gid sa nagagwa subong sa social media amo na gani no gapamangkot kita di nila ni ginapanguha nga ti sakit kuno anay si Baterbonia tapos ginaboy sa dagat. O mga amo na ba lang ang mga istorya no nga para sa akon na before mo na kuhaan sa buyan ang ina nga mga statement sa social media or i-post, dapat ma-verify mo anay may ebidensya ka bala, may makapamatuod sina. Pero ang isa gid nga ginapamangkot sang mga kadamaan nga wala madala ang team leader sang MDRRMO nga nagpauntat sang CPR kay Rene Baterbonia. Nga number 1, nakita sa video kung paano niya ginpauntat kay kinanglan dalon kuno sa ospital. Ikadua, nagpa-interview man ina siya kag ginano niya gid ginako niya nga siya mismo nagpauntat kay kinanglan dalon sa ospital. Pero kadamo nga mga rescuers, mga medical professionals nagapatag nga dapat kung gina CPR hindi pag untatan. Kag I believe dapat nadala ina sa training. Diin ini siya pag-training nila. Nga gina-discuss naton ini no kay nga amin dako ini nga impact sa patag sang hinampang, sa patag sang basketball. Ang natabo mga kabiyanan sa duwa nga ni nga student athlete sa mga masunod nga tuig may epekto gid ini nga example ikaw may bata ikaw promising ang imo bata oferan ka dira sang Ateneo, oferan ka dira sang Lasal, oferan ka dira sang mga school sa NCAA, the likes of San Beda, ang San Sebastian, Lyceum of the Philippines. Kag kadamo pa. Usually, bilan mo, dudako gid nga dungog kun makampang ka sa Ateneo, di ba? Iti ang winning tradition nila. Halin sang una, sang time ni Coach Norman Black, kay Coach Tab, tisubong, mas maskwila ka pa da. Diba? Amo na ang pamangkot subong sa mga kabataan. Kita mo ang 4 ka mga upod ni Rene, way na gani nagampang sa Ateneo, diba? Nag-decide sila nga magsaylo sa De La Salle. Pero ang teorya gani no nanday Secretary Remulla base sa mga natipon nila nga information, si Rene nagtinguha nga salbaron kati kabaluya si Rene maglangoy mo. Nagtinguha ini siya nga salbaron si Divine Adili. Hasta sa kamatayon no, hasta sa ital-ital nagagwa gid yang maayo nga batasan sa isa ka bata ngani. Nati promising damo. Wala mo nga nakita ko sa iya, nakita ko ni sa athlete ngani. Number 1, ang attitude niya sa hampang. Hindi siya ang tipo nga makadunk, sigit-sagit dira or hinambog or may mga antics, wala gid. Tapos dunk, lang na siya, ma-gesture lang na siya nga, yes, salamat, do mo na bla. After sina, wala na. Kag, gid yung attitude niya, nga coachable siya, kag nagatindog gid siya as leader sang team. Muna, no? Sayang gid nga bata. Pero ang ato na lang siniya nga magwa gid ang kamaturan, gid ba lang matuod no sa sining natabo sa iya kay Divine. Kun lang tani no, kun nasalbar sila mas maatagan pa gid ang aton mga kauturan kaysa sa amo ning mudlay kay patay na sila. Hindi na sila kahambal. So sige-sige pa man no ang investigasyon sa mga government agencies and we hope no dapat manabat ang dapat manabat. Sa ibang panaton nga balita sa
Poznan, Poland, nakuha ni EJ Obiana ang goal sa outdoor event, no? Sa di nagpangibabaw ini siya sa Zaslow Cebulski Memorial. Obiana cleared 5.72 meters. So, annex the gold medal. Bato kay Owen Hurd sa Great Britain. 5.60, yeah. Third, patas sila, no, ni Matteo Oliveris ang Italy in the World Athletics Continental Tour silver event. Ang clearance ni EJ is 0.6 meters short of his season best na 5.78. Niya nakuha sa ISTAF Indoor 2026 sa Berlin. Obiana hit the 5.72 mark on his second attempt with Hurd failing to clear the same height. Concede the victory sa Filipino Paul Volter. Napaslawa naman si Obiana, no, nga maklear ang 5.82 meters in his attempt to register a new season best. Pero sa gihapon, congratulations kay EJ Obiena. 35 minutos makaligat sa takna ng alas 10 sa aga. Sa ibang panaton nga balita, mga kabyanan ng Samahang Basketball ng Pilipinas hopes to have Benny Boatwright issued his naturalization papers kag Philippine passport in time kuntani, no, for Gilas Pilipinas title defense sa 20th Asian Games. Ang muning ginaistoryahan naton, no, nga nagapreparar naman sa karon ang aton nga Philippine team para sa Asian Games para depensahan ang title nga nakuha sang 2023. Sang nagdaog, no, ang Philippines. Suno kay SBP Executive Director Erica D, ang federation is now awaiting House Bill 6639 to finally be signed into law sang Malacanang after being approved by the Senate on third and final reading. Dugang pa ni D, ng primary end goal is for the 6'10" Boatwright to play his first stint with the Philippine national team come the Asiad sa Nagoya, Japan sa Setyembre. Mugin din ang goal. The bill granting Boatwright Filipino citizenship kinahanglan na lang sang pirma ni President Marcos, or in the event he doesn't sign, ang bill will still lapse into law after 60 days. So, amo nang ginahulat sa karon. After sina, may oath-taking, kag makakuha siya sang naturalization certificate sa Bureau of Immigration, kag amo na pagkadalon niya sa Department of Foreign Affairs para ma-issuehan sang passport. After staying in the country para mag-play sa bilang import sang San Miguel sa 50th season sang PBA, nagahampang ini siya, nagatambong man ini siya sa mga Senate hearings sa iya naturalization. Kasi after sang Commissioner's Cup, nagbalik anay siya sa United States. Okay, Aria, ang good news, kung maghampang si Benny Boatwright, pwede sila magtandem sang isa pagid ka fellow naturalized player na ton, wala na sang iban, Justin Brownlee. Ang rules sa Asian Games, kay SBP Executive Director Erica D, sa Asian Games, there's no limit sa naturalized players. Amuning natabo sa SEA Games bala, dumduman nyo tong damo to import sang Cambodia bala, pero perde man sa Philippines. Ang rule, ang definition, as long as you're in the country for 3 years, balanta man si Benny first played for San Miguel 3 years ago. So, sulod ini siya sa residency rule, mga kabyanan. Si Boatwright first suited up for Beermen sang 2023 Commissioner's Cup kag nakuha sang San Miguel ang kampyonato after beating Magnolia in 6 games sa finals. Mga kabyanan, nakuha na ini kuntani ni Boatwright ang iya naturalization papers sang mas temprano. Had his return to the Philippines, wala lang na delay kuntani isang iya paghampang sa Daigo Kogas Pegasus sa 2026 Korean Basketball League. Nauna gani sanday Malik Diouf kag Elizabeth Mins, no? Iti diri na sila nga daan, tinaka-taking na ni sila kag for release na sa BI ang ilang naturalization certificates. Kag diretso na sila sa Department of Foreign Affairs.
39 minutos o kung 40 minutos magaligad sa takna ng alas G sa aga. Sa ibang panaton nga balita, mga kabayan, opisyal na nga nagpirma sang kontrata si PBA legend kag former assistant coach man sang Sacramento Kings, Jimmy Alapag, bilang bagong head coach sang NLEX Road Warriors. Inbuslan niya si Coach Jong Ichiko. No less than PLDT chairman kag CEO sang MVP Group, Manny Pangilinan, ginabi-abi ang 48 anyos nga legend nga nagpirma sang iya first ever head coaching job sa PBA. Present man sa signing sa NLEX President Luis Renon kag Team Governor Ronald Dulatre kag dako ini nga boost no sa NLEX kay up and coming man ang mga players dira no, may pila man ka mga veterano nga players nga pwede gid maka-complement man sa eksperyensya ni Coach Jimmy bilang bagong head coach sang NLEX Road Warriors. Best of luck gid kay Jimmy Alapag. Kag ang challenge sinisubong sa NLEX kay wala pa ni katilaw sang kampyonatong NLEX. Way pa gani ni makasulod sa finals. Semifinals nang gid ini sila asta. Amo nang believe amo ning goal subong sang Road Warriors makakuha sang kampyonato under the leadership ni Coach Jimmy Alapag. Good news naman no for Nick Demuses as he is set for a PBA comeback matapos nga nagpirma sang kontrata with Blackwater Elite. So mangin part siya sang roster for the third conference amo niyang Governor's Cup. Inabi-abi si Demuses sang Blackwater Bossing Organization led by team manager John Martinez. Ang signing ni Demuses came as the team let go sang ila veteran player nga sanday Bradwin Ginto kag third year center Clifford Hopia. Kung may mga talks man sang pag-trade no kay Christian David. This marks the return to action ni Demuses after playing for Zamboanga Valiente sa Dubai International Basketball Invitational Tournament. Sa diin ko nadumduman sang aton mga tagpalamati amo niya ang ginatake ni Ismael Romero no sa isa ka game. Kagti ang attack prompted Demuses and Valientes nga mag-file sang complaint bato kay Romero, which resulted in Romero failing to land a contract, which is deserve gito ya sang import nga to kay why gani nagpangayo pa sa ilo to kay hindi na to ya part sang play kumbaga ya gin-atake mo gid yang player, gin-assault mo gid yang player, hindi na ya part kung nadumduman nyo si Calvin Abueva gani no pila to ka bulan nga gin-ban sa PBA. Pero ang last nga team ni Demuses, rain or shine, season 49, second round pick, number 18 sang Phoenix sang 2022 draft. So best of luck kid no kay Nick Demuses. Minutos magaligad sa takna alas G sa aga. Magatag lang ito sa pila ka mga pahanumdo. Magabalik lang ang programa Sports Zone. Maging fuel efficient. Siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the Flora clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta nang walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. 45 minutos makaligad sa takna ang alas 10 sa aga. Padayon ka mo nagkapamati. Dari sa gyapon sa programa Sports Zone. Inatamyaw tagid sang maayong aga ng akong amigo watching from Leyte. Amigo Austin Montaño. Good morning. Pamangkot man diri si Maria Pag-asa may update sa World Cup. Oo, may ara gid. Grabe ang Paraguay, no? Upset nilang Germany, no, sa penalties. Samtang ang Brazil naman nagdaog kontra Japan. Okay, so munang pila ka mga updates, no, sa aton nga hampang. Sa round of 32, unahon taning hampang sa Germany kag Paraguay sa penalty na pierde mga kabyanan ng Germany. Ang hampang karon, may hampang karon ang France kag Sweden. Ang Canada naman mga kabyanan nagdaog sa South Africa. Ang Netherlands ongoing ang hampang kontra Morocco. Abanse ang Netherlands 1-0. Sa July 3 naman, magahambang ang Portugal kontra Croatia. Okay? Tapos, okay, ari. Ang Spain magahampang kontra Australia. Ang USA magahampang kontra Bosnia and Herzegovina. Kag match 82, Belgium kontra Senegal. Okay, so muna ang balantayan dira. Ang Brazil naman, no, nagdaog kontra Japan. Ang Samurai Blue had Selecao starting at failure to be among the final 16 for the first time in 60 years. So muna daw pila sa mga updates. Pero ang Germany had never lost on penalties sa FIFA World Cup. Subong pa lang. After being down and out seemingly, si Manuel Neuer implausibly got them back on level terms. Only for Paraguay, no, to finally seize their third spot kick shot. That is why nakasulod sila, no, sa round of 16. So sadya na ni matamat na ning ang taktakan ay. After sang matapos niyang tanan nga games sa round of 32, balantayan ang mga teams nga mag-advance sa round of 16. Ang Brazil, no? Sulod naman ini sila sa round of 16 matapos nga nagdaog sila, no, sa Japan sa score nga 2-1. ...49 minutos magaligid sa takna alas 10 sa aga. Mga kabyanan, ang Alas Pilipinas Women's National Volleyball Player Pool Core nga ting inahulat-hulat sang tanan is finally making a comeback. Kasunod sang withdrawal, no, sang mga old players during the recently concluded ABC Women's Cup bangod sang administrative turmoil involving Philippine National Volleyball Federation.
nag-confirm ang core no na pangunahan ng Gia Morado, Di Guzman kag Bella Belen nga they will banner the national team for the upcoming 20th Asian Games. Para nga matigayon ini, ang Philippine Olympic Committee had to step up, nag-commit nga i-supervise kag i-manage ang national volleyball teams for all upcoming major international tournaments. Ang Philippine Olympic Committee sa isang statement nagpahayag nga nagapabilin ini sila nga steadfast sa ilang mandate nga bantayan ang welfare sa mga athletes and ensure the unhindered development sa Philippine sports. Leading alas aside kanday Di Guzman kag Belen, amo sanday Angel Canino, Vanny Gandler, Iya Laure, Alea Malaluan, Alaysa Solomon, Erika Santos kag Ara Panique. Sa defensive side, the middle blockers sinalakipan nanday Amy Provedo, Nina Itang, Thea Gagate, Fifi Sharma, kag Jeanette Panaga. Orchestrating the offense alongside Di Guzman, amusanay Marion Alba, Jel Cayuna, while filling the libero roles, amusanay Justin Hazareno, Jennifer Nierva, kag Shaira Hardio. Sa idalom sa leadership ni POC President Abraham Bambol Tolentino kag Secretary General Attorney Wharton Can, ang POC has finalized and locked in the master plan para sa upcoming Aichi Nagoya 20th Asian Games. Si Japanese tactician Taka Minowa, hindi previously handled the 18 under 18 national team, will call the shots para sa alas sa 20th Asian Games. Best of luck kids sa Alas Pilipinas, ang women's national volleyball team sang Pilipinas. Kung may Gilas Pilipinas, may Alas Pilipinas. 51 minutos makaligat sa takna ng alas 10 sa agang iban pagin ng mga balita patpato na to sa masunod nga edisyon sa programa Sport Zone. Pinapasalamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Mr. Alan Defante sa transmitter, Mr. Rochelle Jones Otahero. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Updi ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtibong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo